Para po sa akin, mahalaga yung pagboto kasi karapatan natin yon. Saka, di ba, humingi tayo ng pagbabago. Sinasabi natin na pagod na tayo maging mahirap, pagod na tayo sa sistema. So, why not iboto naman natin, maging matalino naman tayo sa pagboboto? Mahalaga sa akin yung pagboto kasi wala tayong choice, kailangan natin magboto. Siyempre, bawat boto kasi mahalaga yon, lalo na sa mga talagang leader na makakapagbago sa mga batas na sumusunod at para paunlarin tayong mga mamamayan na. Yun lang. Boto pero hindi bobo. Hindi tayo bobo. Tingin ko po ang mga senador ay sila yung gumagawa ng batas, sila din yung nag-a-approve or nag-disapprove ng mga batas. So dapat talaga matalino sila pagdating sa paggawa ng batas. Kasi pag may karanasan sila, lalo na sa mga nasa laylayan, mas makakagawa sila ng angkop. Marami na tayong batas kaso yung iba hindi na-implement na maayos. Para sa akin, ayon sa pagkakaalam ko, sila yung nagagawa ng mga batas. Sila yung tenga natin sa taas para pakinggan lahat ng mga mamamayan para mapaunlad tayo at mapakuli yung sitwasyon natin mga Pilipino. Kung kasama si Vico Soto sa mga kandidato dito sa Maynila, bumoto ko siya. Bakit? Kasi, tawag dito, simbolo siya ng good governance at saka transparency. So kung makikita mo sa Pasig, hindi naman sa pagkukumpara, kung makikita mo sa Pasig, halos lahat ng mga binibigay nila ayuda, yung mga nakalagay sa yung mga nakadikit sa paligid, sa kalsada ng Pasig, walang mga mukha ng mga tumatakbo. O yung mga tawag dito, mga nakaupo sa Pasig. So yun talaga, honesty, good governance and transparency, ang hanap ng mga tao. Sa akin, syempre bumoto ko rin kung dito. Bukod sa pogi na, ang ibang kapatid na, and syempre yun na, sa lahat ng mga tao dyan, na maraming sinabi na sobrang good na po ng ginagawa niya. Syempre, Lalo na si Vico Soto sa yun. So, gusto din namin na ganun din yung mangyari sa akin. Syempre, Alam mo kung saan pupunta? Chaks mo. sigurado tayo dyan.